maanghang. Ayan, naglalagay pa ako ng isang kutsara ng sili ulit. Pero na yung kawali o yung lutuan, konti lang. Tapos isunod ka agad yung bawang. Yung bawang ko actually dalawang cloves ito eh, kasi mahilig ako sa mga maraming ricado. Isa lang po yan hanggang sa maging slightly brown. Kapag medyo brown na po yung bawang, then isunod agad yung sibuyas. Marami rin akong nilagay na sibuyas, dalawang malalaking sibuyas. Mahilig ako sa mga spices ba, para mas malasa siya. Kapag medyo luto na po yung sibuyas, sunod na po natin itong manok ba. Ayan lang po natin na medyo maluto yung manok, saka natin isusunod yung mga ibang ricado. Tapos antayin nyo hanggang maluto yung manok, then ilalagyan na natin yung ibang ricado. Ayan, medyo luto na po yung manok. So lalagyan na po natin itong fresh na green peas. Kasi medyo matagal maluto to, matigas. Tapos itong sili, optional lang po to. Kasi kung may mga bata kayo, so better not to add chili. Ako kasi mahilig ako sa sili, so nilalagay ko lang. So kayo po, kung ayaw nyong lagyan, ayos lang naman. Ayan, dahil nasanay na ako sa pagkain ng mga Indian, maanghang. Ayan, naglalagay pa ako ng isang kutsara ng sili ulit. Pero sabi ko nga, optional po yan, huwag nyo pong lalagyan kung hindi nyo po gusto. Tapos ilagay na rin po yung itong patatas, dahil matagal po itong maluto. Then maglalagay po tayo ng itong oyster sauce. 2 kutsara lang. Depende po sa panglasa nyo, kung mas preference nyo yung mas marami. Kasi ito yung pangpalasa natin eh. Hindi tayo gagamit ng mga bitchin o anumang mga pangpalasa. Tapos lagyan na rin po natin ng patis. 1, 2, 3, 4, 5. Magdadagdag na lang po kayo ng asin o kaya ng patis kapag matabang. Meron pa tayong rito eh, 135 grams ng tomato paste. Bali ilalagay ko po ito lahat. Kapag maasim po sa panlasa nyo to, kayo po kung gusto nyo dagdagan ng asukal, pero mag-iiba na yung lasa niya eh. So ito po kasi yung gusto kong ma-achieve na lasa ng niluluto ko. Hindi siya maglalasang matamis. Mag-aagaw yung yung alat, tsaka yung niya, yung asin ng tomato paste. Tapos maglalagay po tayo ng isang basong tubig. Haluin nyo lang.
Dadagdagan ko pa po ng ng isang baso. Kayo kung anong gamit nyo, tasa o baso, pero bahala na kayong magtansya. Kasi ang gusto kong ma-achieve na nito, na yung medyo, yung medyo malapot. Ayan. Nahalo na po natin lahat ng ricado. So, tatakloban lang natin hanggang kumulo. Hanggang sa maluto yung mga gulay at saka yung manok. So, balikan ko po to. Tatakpan muna natin. Yan, after 10 minutes po, buksan na po natin. Sigurado to luto na tong manok tsaka yung yung patatas nito. Tsaka yung green peas. So, sunod na po natin ilagay yung yung cauliflower nito. Kusay. Yan. Yan po kasi yung gusto kong ma-achieve na texture nung itong ulam ba. Tsaka pagka medyo lumamig to, maano pa yan, magtitikin pa yan, medyo lalapot pa. Ngayon, lastly po, yung pinakahuli, ito na po. Lalagay ko na yung itong cauliflower nya. Tapos, kaya nang bala magtansya kung tama na yung lasa niya ba sa alat niya. Ayan. Haluin ko lang po to, tapos papatayin ko na. Kasi mabilis lang maluto itong cauliflower eh. Tsaka ayaw ko po yung durog na gulay. So ito, haluin ko lang din, papatayin ko na po. Yan, nahalo na po. Tatakpan ko lang, tapos kusa na pong maluluto yan. Hello po. Titikman na po natin yung yung niluto ko. Meron pa akong rito eh. Meron din akong isda rito. Bigay ng kapitbahay ba. So, yan po. Gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng mga subscriber ko. Tapos yung mga bago pong nanonood sa channel ko, pa-subscribe naman po. Maraming salamat po. Parang yung lasa niya para siyang apritada rin. Pero i-try niyo po para malaman niyo yung lasa. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. See you po sa aking next video. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you so much for watching. Bye. Thank you.